Kung napapansin ho ninyo, hindi ako masyadong mahilig no sa mga tourist spots. Like mga ano ba tawag dyan? Mga natural, no? Natural tourist spots like falls, ano pa ba? Mga yung alat na iba mga vlogger, di ba? Ang hilig-hilig pumunta sa mga talon, hilig pumunta sa dagat, sa mga lakes, di ba? Maliban na lang talaga kung ano siya iconic, no? For example, Boracay, for example, the last frontier of the Philippines, Coron. Maliban na lang sa Bohol, 'di ba? Kasi napaka-stunning talaga ng ano nila, ng mga white long beaches. The best, no? So hindi ako kagaya ng iba diyan na yung kahit sa mga falls, yung mga talon, mga ilog, mga lawa, yung mga gano'n, no? So hindi ako masyadong fan. Kahit nga sa mga parks like yung mga nature park, no? I mean, na-appreciate ko siya. Pero yung talagang pupuntahan ko siya tapos ikaw content or something na parang curious ba, no? Wala ako noon. Hindi ako ganoon ka-curious about ganoon ka-interesado, no? Kulang ako sa curiosity sa mga ganung lugar. So ngayon, sa akin kasi gusto ko talaga pumunta ng mga city view kasi palibasa kasi nung nag-aaral pa ako, ito storytelling lang to ha. During my elementary days, nabanggit ko na nga minsan sa aking mga vlog na ang paborito ko talagang subject ay yung Civica, no? Civica at kasaysayan. Grade 1, di ba? Grade 1 sa grade 2. Tapos grade 3. Pagka grade 3 parang hikasi na, di ba? Hikasi means geography, Civica at kultura. Ngayon yung lugar na yon, yung subject na yon, kumbaga parang ano siya, no? May kinalaman yung kultura. O, ano ba yung mga kultura, di ba? Yung mga pangkat etniko ng mga tao. Mga Indomalay, mga Negrito, yung mga ganun, di ba? Kung saan nagsimula yung mga sibilisasyon. Paano nagkaroon ng Pilipinas, paano nagkaroon ng Pilipino, parang ganun. Salita naman sa Pilipinas, yan na nga, hikasi pa din. Gusto ko yung, yun na nga, parang mga anyong tubig, anyong lupa, tapos gusto ko yung by region, no? Yung Region 1, Region 2, NCR, yung mga ganun, mga Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa. Alam ko yun gusto ko yung Mimaropa. For example, itong Mimaropa, Mindoro, Palawan, Romblon, and Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. So yun, yung Mindoro is doon nagsisimula yung mga marbles, 'di ba? Doon galing, no? Sila yung pinakamaraming production ng marbles. Mindoro, Marinduque, Mindoro. Tapos ano ba sa Marinduque? Ang sa Marinduque is yung the fastest animals na in the Philippines. Tama raw. Tama ba? Tapos Palawan, syempre, no, napakagan ng mga mga white sands. Basta maganda sa for adventure, no? The Last Frontier, Coron, Palawan, El Nido, Palawan, in Puerto Princesa City, Palawan. Bicol Region, yan naman yung mga Mount Mayon, yung gano'n, no? So parang napaka-iconic na lugar. So gusto ko siyang puntahan kasi nga dati gusto ko yung ma-experience ko siya, hindi lang nababasa sa libro o naririnig sa mga radyo or napapanood sa TV, no? Or nababasa sa dyaryo. Gusto ko talaga yung ma-experience siya na ano ba talaga hitsura ng lugar na yan in person. Kasi sa libro nakita ko yung Mount Mayon, parang perfect cone. Mount Mayon of Albay, parang gano'n. So kilala siya sa buong mundo. I don't know kung Mount Mayon lang ba ay may pinakamagandang pinaka-perfect, no, cone sa buong mundo. Kung Mount Mayon lang ba. Kung meron pa bang iba, so let me know in the comment box. Anyway, we are facing Davao City ngayon. Yan, no. Nakita ko natin yung yung island, yung napaka-light up na syudad ng Davao. Napakalayo nito nasa mga siguro distance, gaano ba kalayo? Siguro nasa mga 10 kilometer. 10. Tama ba? 10 to 20 kilometer. Pwede. Kasi nasa tayo ngayon, papuntang Barangay Katagman. I mean, boundary yata to ng Lima. Ano ba sa unahan nito, Barangay Katagman na siya. Amaranta Beach Resort, no? Tapos Punta del Sol, mga ganun. Tapos Bali-Bali.
Kitang-kita natin yung ano, napaka-light up ni Davao City. So, yun lang, no, kapag yun ang nga sabi ko sa inyo kanina sa nagdaan sa isa kong mga vlog, sa isang vlog kanina na patawid pa lang ng Davao to Island Garden City of Samal na huwag kayong mag-alala kasi i-share ko yung the rest of my days in adventure experience, no, dito sa Island Garden City of Samal. So, maganda nga siya kasi ito yung view na makikita ho natin, no. 'Di ba? Ang ganda. Tapos meron pa ako nakitang ano, no, mga sa mapa kasi haba ako ay nanonood sa mga suites and mga resorts dito sa Island Garden City of Samal. Talagang tinitingnan ko yung mga reviews, no. Tapos reviews, talagang kasama talaga sa amenities, alam nyo sa totoo lang ang Davao City. So ganyan kalaki ang ambag ni Davao City sa Island Garden City of Samal. Kasi for example, ito nga lang, itong ako baga Davao City, I mean Island Garden City of Samal is nothing without Davao City. Parang akin-akin lang yun ha. Pwede naman akong you don't have to agree, no? Opinion ko lang yun. Kasi for example, meron akong parang good counting pruweba. Kasi doon kasi kanina nung sa mga dinadaanan ko ng mga resort, kung ano yung may pinakamalapit na view sa Davao City, siyang pinaka fully book. Yes, today is ano yun? May aswang ba? Today is December 3, 23. So kung ano yung may pinakamalapit na view ni Davao City skyline na makikita, no? The more na mas malapit ka kay Davao City, the more na mas mataas ang value ng iyong resort. For example, Discovery Samal. Tapat lang talaga yan. Discovery Samal, si ano ba yung iba? Si Costa Azalea, yun, di ba? Fully booked sila mga gala. Yung ano, yung Chimes by the Sea. Ay, Chimas pala, Chimas by the Sea, no? Fully booked. Oo, tapos kung hindi man basta ang mamahal ng mga ano, ng mga kwarto nila, no? 10,000, hindi bababa sa pinakamura is 10,000, tapos meron dong si Costa Azalea is 10,900. Ano lang yun ha, kwarto lang yun mga gala. Tapos meron silang ano, parang breakfast plate. Plated ba tawag dyan? Basta hindi siya buffet. So ngayon ito si Chimas by the Sea 1,309 13,900. Okay? Tapos si ano naman basta marami pa doon, mga fully booked talaga sila lahat kasi nga ang kanilang pinakamagandang amenities is yun na fronting City of Davao. Pag wala kang ganong amenities, hindi ka mapapansin. I mean, ibig ko sabihin na list option, parang gano'n, no? Ikaw yung pinaka no choice na lang. Ibig sabihin, hindi sila makahanap ng accommodation dito sa Island Garden City of Samal para sa kailang family bonding and family reunions. So, ibig ko sabihin, paano ba yun? Kumbaga, kung hindi, di baling hindi na, kumbaga, yung pinaka first choice talaga, yung fronting. Pinaka-fronting talaga sa Davao City. So ngayon, kung hindi nga siya sa harap niyan, tapos wala kang choice, no? So dito ka na lang sa may unahan. Itong napuntahan ko ngayon, walang katao-tao. Ibig ko sabihin may tao pero konti lang, no? Hindi sila, isa yun talaga sa nakikita kong rason, no? Bakit hindi sila fully book. Tapos mas mura to dito ha, partida, kumpara dun sa mga nadadaan natin kanina na mga resort. Mas mura to, maganda rin naman, para sila naman, white sand. Diba? Ganda dito. So low tide nga lang, wala tayong nakikita ng tubig. Pero syempre kahit pa high tide yan, hindi natin ma-appreciate, no? Kasi pag araw talaga, doon natin talaga makikita yung ganda ng tubig ng dagat ng Samal kapag direct sa araw. Kahit sa island, kahit sa Bohol, kahit sa Siquijor, kahit sa Boracay, kahit sa Palawan. Mas maganda talaga pumunta sa mga lugar na yun ng mga nabanggit ko na lugar. Magandang puntahan kapag sunny day, di ba? Sikat at tirik si haring araw. Kasi mas ma-appreciate mo yung white fine beaches, sand, at saka yung napakalinaw na tubig, di ba? So, ano pa ba? Basta doon, napunta daw kanina kasi kumain ako sa may Piña Plata, proper. Nadadaanan ko yung mga resort doon. Wala talagang tao. Parang, ano sila, no? Parang tahimik. Ngayon, season to ha. Peak season kasi December 23 magpapasko. So maraming pupunta dito na mag-check in. Yun lang. So maraming salamat siguro sa mga nanonood dyan. Di ko lang alam kung nagustuhan nyo ba. Basta nagustuhan ko to. Minsan ako napunta dito sa lugar na to. Maganda siya pag-araw, maganda rin pag-gabi. Makikita mo siya yung skyline of Davao City.
Pero syempre may mas maganda pang ano no, spotting area doon sa may Costa Azalea. Kaso mahal talaga ang ano, di ko kaya, hindi kaya. The best no, 10,900, 10,500. Kaya ko siguro 'yun kung ano, kung detour pwede no, detour. Pero yung mag-overnight check-in wala. So pass tayo doon. So that's all for this video. Thank you for watching. So nagustuhan ko siya kahit paano no, makapag escapade tayo dito sa Island Garden City of Samal. Hindi naman sa ako yan nabuboringan sa Davao or na nananawa, pero yan experience tayo no. Dapat kasi sana Siargao or Mati, pero medyo malalayo na siya no. Hindi tayo nakakuha ng yung mga ganong lugar, hindi mo sila pwedeng puntahan na on the spot no. Kailangan talaga pagplanuhan advance. Yung mga malalayo, yung kailangan sumakay ng eroplano. That's all for today's video and bye. Merry Christmas and Happy New Year.